Ang pre-tribulation, ang rapture, wala pa ang tribulation. Ang mid-tribulation, ang rapture, nas tunga-tunga sa tribulation. Ang post-tribulation, after sa tribulation. So, at least klaro na sa inyong una-una kung unsa ng ilang giisgutan. O di na kumukot ani, no? Una, dapat makasabot taon sa ang rapture, no? Una, ang rapture wala na siya sa Bible. Kay caught up na siya sa Greek word is rapture. So sa 1 Corinthians chapter 15 o 1 Thessalonians chapter 4, na describe na og naisgutan ng rapture nga mabot ang time kuhaon ta sa Ginoo o katong mga patay sutag bag-ong incorruptible body. Okay? So sabton sa nato unsa ng rapture para sa mga pipila nga wa pa kaayo nakasabot ana. Kay mo man ang kanunay mahisgutan. Kay gamayng kuan sa tani ron vocabulary. Ang sunod, what is tribulation? Ang tribulation is mao ni siya ang 7 years nga kasamok o diri mag-reign ng Antichrist. Sa Daniel chapter 7, 3.5 years, gibahin na siya og 3.5 years. No? Specific na siya sa Bible. And ang mga commentators nagunahuna, ang in between sa 3.5 years, sa 7 years, mag-reign ang Antichrist. Ang belief, mga Baptist, Evangelicals, Pentecostals, Assemblies of God, 90% sa mga Christian, nag-believe og pre-tribulation, which gi-explain ni Pastor Ken. Nga ang pre-tribulation, before rapture, kuhaon ang mga Kristohanon. Okay? Medyo sa laktod pagkastorya, ang pre-tribulation, wagid sa Bible. Okay? Kana gitawag lang na nila og mga opinion o studies nga example, like sa time ni Noah, like sa Sodom and Gomorrah, no? Daghang kayo mga gitawag na siya og kaning metaphor, no? Gikuha ag reference nga ang rapture mahitabo kuhaon sa ang mga katawan sa Dios. Pero mangistorya ta mid-trib. Lapit na mo balik ang Ginoo. Kung makastorya ta, the way we talk is nata sa mid-tribulation, nanatas tunga-tunga sa tribulation. Pero ang atong doctrine, pre-tribulation. So, wa po tayo klaro. Okay. So, dito sa Matthew 24, kung imong basahon nimo diha, during sa tribulation, okay, tribulation man, ako mang explain ron, unsa ng tribulation, dagan wa kasabot. Ang tribulation mo ang time nga kumbaga wala na ang Ginoo. Ang time wala nang spirito sa Ginoo sa kalibutan. Humana ang rapture accordingly sa ato ang pre-trib nga doctrine. Okay, gituuhan. So, ang mahitabo diri sa Matthew 24, during the tribulation, you will be handed over. So, dagang madakpan, dagang mapriso. So, kung atong hatag ag overview, atong mind, mao ni ang palabas nga left behind. Dagang nahibilin. Mao na ning application. Diri to gikuha ag reference. Ang tanan ma-persecute and be put to death. Kang yung mamatay ani. Labi na kung ipa-deny. Kung i-deny ang Ginoo. And you will be hated. So, i-reject kita. And many will turn away from their faith. Crisis naman. Kay si pastor, giputlag ulo. Ang usa ka church, gisunog. So, dagana ang withdraw. Magpatatak na lang sila. And 11, dagan mag-rise ng false prophets will appear and deceive many. Munain ko nga, the way we talk, nata sa mid-trib. Pero the way we believe, nasa pre-trib. The way nga naghulat sa Ginoo, nasa post-trib. Okay? Dayon, ang result, because of the increase of wickedness, as I said, wala na tong Holy Spirit nga gipadala sa Ginoo. Pagdawat nimo kay Jesus Christ, no? Galatians 4:6, pagdawat nimo sa Ginoo, ipadala ang Holy Spirit. Okay? So, wala na. That time, withdraw na. It's because
Mao na ni hibilin. Dayon, verse 13, but those who stand firm in the end will be saved. Kaning verse, dagang ka-claim ani. Sultian ta mo, sa mga nahibilin ni. Sa mga, kumbaga, magtago-tago sa bukid, makasurvive ka, mamatay ka dito, nga di magpatatak, you will be saved. Mo ni meaning, anak. Those who stand firm to the end will be saved. Kung dili ka, kumbaga, di ka mo deny, madakpan ka dito, putlan kag ulo, pero kung makasurvive dyan ka nga, di ka mo deny, you will be saved. Di na to ni i-hold ka ron, ha? Basta mulahutay lang ta, maluwas kita. Dili na ang kaluwasan, ang grasya gina siya. Dili na palikay-likayay, paikyas-ikyasay, palahutay-lahutayay. Yes, of course, gikinahanglan na to na. Pero, those who stand firm to the end, that is during the tribulation. Klaro ba? That is during the tribulation. That is the meaning of tribulation. Okay. Dayon ta. What is millennium? Okay. Naghatag og overview kay ko. Sige, tag-explain mo kasabot unsa ng millennium. Okay? 10 years is decade, 100 years century, 1,000 years is millennium. Okay. So, kasabot na taon sa millennium. Sa Bible, ang millennium, that is the time that God will reign. Ginoo ng baghari. So, kumbaga, mubalik ang mga Kristohanon kauban ang Ginoo sa kalibutan, manginabuhi ita, the same ani nga life, pero. Okay, nanay pero. Kauban na nato ang Ginoo. Wala na evil that time. But still, there is free will. Pero that time is wala na ang dautan. That is 1,000 years. Maghari ang Ginoo sa kalibutan, kauban nato, manginabuhi ta, the same with, pero this time wala ni dautan. Okay, so balik ta. So, ang millennium is a time of peace and harmony. Muna itong explain kanina. So, nasa Isaiah chapter 65, verse 20 to 25. Paspas lang ko gamay. Dayon, the entire earth will be ruled by Christ. That is millennium. So, Revelation chapter 20, verse 4, nga ang gobyerno sa Ginoo ang matuman. Ginoo nang balaod this time. Okay? So, dali na ta. So, ato na ta sa whole picture. Kumbaga, ato na ta sa floor plan. Before i-construct ang balay na floor plan. Malocate na nimo as ang CR, as ang kwarto, as ang hagdanan, as ang main entrance. So, karon as a whole. So, kumuta na taron, unsa ng tribulation, unsa ng millennium, unsa ng rapture, ako nag-explain ganina. So, ang pre-tribulation, kay mo man yung atong subject, no? Ang pre-tribulation, during sa tribulation, katong ingon ako ganina nga 7 years nga kasamok, ang belief sa pre-tribulation, kuhaon ang mga Kristohanon. Ang mid-tribulation, ang uban nagtuo karon nga nata sa tribulation. Di ba? Mura na mag-atong kahimtang ron pa mag-tribulation. Lugunahon nata nga ubalik ng Ginoo anytime. Dayon, ang post-tribulation, mahuman sa anita ng kasamok, aya pa mubalik ang Ginoo. Okay, so klaro ba no? Tagbuon sa Ginoo dito in the clouds. Dayon, balik ta taas na may mga ano diha. Okay, actually explain man ako ni no nga sa pre-tribulation nga before mubalik ang Ginoo, naa siya rapture nga mahitabo. Pero kanang tribulation, remember that is 7 years. Okay? So, ang tribulation, that is 7 years. So, ang pre-tribulation is not found in the Bible. Wala na siya. In fact, na nga teaching mismo. Mas dagan pag makita sa Bible ang post-tribulation. Mas dagan og proof sa Bible ang post-tribulation. Pero, wala ko nag-share aniron para i-prove ninyo sa inyo nga mas tama post kaysa pre. Para sa kuha, walay tama diri, wa po'y mali. Importante diri ang ato amang preparedness. Okay? So, sa mid-tribulation, naanataron sa tribulation. Anytime mo balik. Anytime na i-rapture, anytime mo balik ang Ginoo. Okay, salamat. Dayon, sa post-tribulation, after niining kasamok, daghan na una nga nanata sa tribulation. In fact,
Ang naghimo sa doctrine sa pre-trib, wala kapuyo sa China. Wala kapuyo sa Russia. Wala kapuyo sa Afghan. Wala kapuyo sa Saudi Arabia. Kanina, while studying, nagtaadto ko sa census, sa survey, sa mga Christian nag-persecute. Nung wala na ko'y time mo type sa PowerPoint, grabe ang persecution until now. O nato'y usa ka missionary, nga matod pa niya sa mga Christian dito, nakalimot, gitimanan ako ganyan, pero nakalimot ko sa name, nga dagan sila, di na mo too. Okay, it's because, pag abot sa, itawag na to persecution, ang Amerika o kita diri, wa kabati ana. Pero kung naka sa China, kanang belief nga pre-trib, dili na applicable sa ilaha, kay sa ilaha, tribulation na. Ingon kuhaon daan before ta mag-suffer. Di ba mo man ang pre-tribulation? Before mag-antos, kuhaon daan. Karon gaantos na sila. Daghan ang nga priso tungod sa Ginoo. Pero dres Pilipinas ug Amerika, na priso di tungod sa Ginoo. Na priso lang kay nagwali, nagdalag Bible. Pero kana bang to the point bang kapamatyon mo ba kay padinay ang Ginoo? Wala na nihitabo diri. Sayon kay nga doctrine ang pre-trib. Pero adto ka sa mga communist country, sultihan ta mo, dili effective ang pre-tribulation. It's because for them, it's already a tribulation. Where is the promise? Kung ingon sa Biblia, lawas undaan, i-rapture daan, before ta mag-atok sa piring, nag-suffer na sila. Nahitabo ba na diri? Wala man siguro. Ipriso kay nagwali, pero walay tinuod nga file. Sa ilaha, sa communist country, priso gyud nga priso. Priso gyud nga priso. While studying this week, nag-study ko ani, kay supposedly last Sunday, ako man tani kuan, nagsige ko guna-huna, mabuang ta, sultihan ta mo, di na to matungkad ang Bible. Nakayanggog ko nga, ang post-trib, ang mas tama. Pero I'm not imposing it kay we are not particular with that doctrinal issues, no? Ang importante na to, ready ta diha sa Ginoo. Kaya ano tayo oras? Okay, so mo ni siya ang summary. So nakita na ninyo, no, nga ang millennium, after sa pagbalik sa Ginoo, na ay pag-reign sa kinabuhi nga malipayon. And dayon, na ay final judgment, then for the rest of the life, kauban na to ang Ginoo. So, karon gigamay na ko ang subject, so nakita na nyo ang overview. So, nasabtan ba nato? Okay, so, now, diri, naay gamayng details, specific, pero, dili na ta mo tackle ani, no? Akong gihatag sa inyo ang overview lang. Mao na siya nga, wala na ko niingon, explain word by word, text by text. Kay pwede bang ka nga makabalutan na nani, pero wa jud ka kabalo sa tinuod nga concept sa pagbalik sa Ginoo. Okay? So, ako, doctrinally, pwede na ako explain well karon ang pre-tribulation, ang mid-tribulation, verse by verse, ug ang post-tribulation. Pwede na ko na sa i-debate in between, pero para sa kuha, it's better muna itong matarong atong kasing-kasing sa Ginoo. Eh, pwede kang makabalutanan anak, pero na kay unforgiveness. Okay? Wala kay commitment. Wala kay seryoso nga kasing-kasing sa Ginoo. So, matutakaroon sa promise na pwede natong maangkon sa atong Kristohan ng pag-alagad. 2 Corinthians chapter 11 verse 2, ingon si Paul nga as a pastor, no? Naa siya gitawag na to responsibilidad. Naa siya kanang gitawag na to naa siya sa gitawag na to sheepfold. Kumbaga gi-entrust sa iya ang mga karniro. Ingon sa I am jealous for you with a godly jealous. So, naay godly nga jealous, no? Wapo po din godly nga jealous. Itong manly nga jealous. Ang godly jealous. Naibog ka sa iyahang sige apil og outreach. That is godly jealous. Unta, maka-apil ko. Ako lang isingit gamay. Katong brothers and sisters nga prayerful. Unta, prayerful po ko. That is a godly jealous. Pwede nyo nang i-desire. Amen? Mag-desire ta, anak. Si sister, no? Grabe, buntag sayo kayo, naana sa church. Bisag layo kaila, nasa Lord, tabangi ko pareha na. That is a godly jealous. Make it your goal. Amen ba? Make it your goal. May mana sila. That is a critical spirit. Okay? So, ingon si Paul, I promise you to a one husband. So, si Christ,
nag-represent nga bana. Dahil ang church, nag-represent kita, pangasaw-unon, pure virgin, no? To present you as a pure virgin. Remember, kung mabalik ang Ginoo diri sa kalibutan, dili niya kuhaon ikaw. Kuhaon niya ang church. Ang pangutana, part ba ka sa church? Okay? Walay verse sa Bible nga, gibutang dito, balikan niya kita. Balikan niya ang church. Dapat part ta sa church. Okay? Muna gamit niya, pure virgin. So it means, na righteousness. Wala mahilabti. Virgin. Pure virgin. Pagbalik sa Ginoo, putli, walay hugaw. So, akong gina-explain kanunay, nga natay past sin, o past life, na po tayo new life, ang atong past sin, mo itong gipramisan sa Ginoo. Hugasan niya atong mga sala, ibutang dito sa dagat, kalibutang niya sa kalimot, ang imong sala, gihugasan siyang dugo, ang kaitong, sa makaputi sa snow. Yan ang trabaho, pagdawat mo sa Ginoo. Yan ang ipapastanan. Pero karon nga Kristohanon na ta, trabaho na to hinluan atong kaugalingon. Okay? So, muna yun ang Biblia, no? Nga present your bodies as a living sacrifice, no? Ato nang ipadaplin ang tanang dautan. First John chapter 3 verse 8 and 9, ang magpadayon sa pagpakasala, it means nag-decide na ta nga mo stop sa pagpakasala. So, kung mabalik ang Ginoo, dili na to i-abuse ang iyang grasya, okay? So, naatay goal as a Christian. Uy, manasulat tayo diri. Matthew chapter 5. Ingon sa verse 28, this is Romans chapter 8, verse 28. Unsay goal sa Christian karon? Unsa may goal? Dayon sa verse 29. Unsay main goal? Kung focus ta sa pre-tribulation, mid-tribulation, o post-tribulation, dayon, wala niyo mo nakuha ang main goal, kinsay kuhaon. Basig dili ka qualified. Basig exempted ka. Wa ka na bilong. Wala niyo mo nakuha ang requirements. So, ingon diri sa verse 28, all things work together, which, kabalutaan nga verse ta na, familiar na tatanan ani. Applicable lang ni to those that love God. Of course. No, dili ni applicable sa inyong silingan. Kung nay nahitabo sa imong silingan. Kung nay nahitabo sa imo in the midst of your service to God, then you are part sa gitawag. Apil ka sa gitawag sa verse 29, for no, He predestined. Apil ka sa gipili sa Ginoo. Nga nay plano ang Ginoo sa imo. So as a result, ang tanang mahitabo sa imo will work together. It means, kung ngay nahitabo karon, ang kadako sa panghitabo karon is a resume sa imong future. But pasabot, ang nanghitabo karon, sure sign nga nay gi-prepare sa unahan. Mo na nato nakita. Okay? Ang kalsada, gwapo na pero kinahanglan gubaon. Dagan reklamo nganong giguba man. It's a sure sign giguba na kay nay plano sa unahan. Dagan reklamo likod sa mong balay, kadang gipangguba, nganong giguba man. It's a sure sign, yan ay plano sa unahan. Siguro, 1 year from now, mag-enjoy na ta sa Coastal Road. 3 months from now, mag-enjoy ta sa Davao Dock nga giguba-guba ang dalan. So, muna gitawag, all things work together. Ang nahitabo tanan si mga karon is an indication nga ang kadako sa nahitabo si mga karon mo po indication sa dako nga mahitabo sa unahan. So, muna gitawag, called according to His purpose. Naay purpose nga nung giguba ang kalsada. Giguba ang kalsada kay Elisan ug mas gwapo pa. So giguba ang imong kinabuhi kay nay mas gwapo sa unahan. Amen ba? Pero wa ta kakita ana. Okay? Wa ta kakita ana nga tong nakita lang layo aoy gikan dito, tuyok mi dito, tuyok mi dito, tuyok dito. Magreklamo ka layo aoy. Dagang pangitabo sa tong kinabuhi nga gareklamo ta. Pero sa pagbalik sa Ginoo, apil na siya sa purpose. Kung sa ingon sa verse 29, is to be conformed to the image of His Son. Ang kanang word nga conform is to fully submit. Magpasabot, ang character sa Ginoo, maparihata sa iya ha. Ang example ni Christ is a demonstration that one day we will be like Him. Okay? Ingon diyo,
for he knew that he also predestined to be conformed to the image of his Son. The purpose of the Christian goal, unsay goal nato diri as a Christian, is to be like him. Di man siguro magpareha atong dagway, pero makuha nato ang pattern nga mahimutang Christ-like. Munang gitawag nato Christ-centered. Munang gitawag tag Christian. Because Christ is visible. Makita si Christ sa imuhang life. Amen? Okay, another. So, kung saan man nato na, para mapareha ta kay Christ. Una, itong nakita ganina, nga na mga trials. Muna gitawag nato, all things work together. O, ingon dito sa verse 2, okay, dear friends, now we are children of God, and that we will be has not yet been made known, but we know that when Christ appears, we shall be like Him. So pagbalik sa Ginoo, dapat naa kay karakter nga pareha ni Christ. So ang pangutana diri, naa na ba tay Christ-like? Is Christ the center of your life? Kung critical ka pa gihapon diri sa church until now, then you are on the process. Kung fault finder ka until now, then you are not qualified. Kung ang imong spirito karon backbiting, kung ang imong spirito karon manghigala is naa pa sa gitawag natong kadalo o baka napakay tinago nga sala sa imong kinabuhi, then how can you will be like Him? But we shall see Him as He is. But pasabot nga ang balikan ni Christ is na ay karakteristik nga pareha sa iya. Na ay karakteristik nga para sa iya. Okay? So, and all who have this hope in Him purify themselves. Kung nagtuo ka na, then, ikaw mismo sa imong kinabuhi, murag ka nature sa iring ba, kapag mahugawan, iyang tilap-tilapan ang iyang kaugalingon. Kaya di siya gustong mahugawan. Okay? So, that is the main goal. Now, Ephesians chapter 4, isa sa unsaon na to para mahimong Christ-like. Okay? Mamani ang atong point diri. Kaya mamaning balikan sa Ginoo. Okay? Ingon diri, so Christ Himself gave. So naghatag siya sa church og lahi-lahi nga function. Lahi-lahi nga purpose para ma-plaster ang church. Balikon ako, ang balikon sa Ginoo ang church. So dagang klase-klase nga gift. Okay? Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Naga-divide na sila sa simbahan. Ang church na ay 19 gifts. 19 kay kabuok gift ang nasa church. Naman kay gibuhat karon wa na acknowledge, wa nakita, pero nag-serve ka, then part ka sa church. Hallelujah. So, ang purpose, verse 12, to equip. Mo nang dagantag ministry, gina-assign ta diri. Naay mga klase-klaseng buluhaton diri. Kay part ka sa molding para ma-equip, ma-ready ang church sa pagbalik sa Ginoo. So, sa body of Christ, natay function. Pero sa body, na kamot, na tiil, na mata, na ilog. No? As I said long time ago, na yung mga naa sa body, wala ka function. Kaspa, kuto, buni, na sila sa body, but they don't serve. Wala sila nakatabang, nahimo silang problema. Pero wala ta diha. Nung wala na sa tuwa. Okay? So, verse 13, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Ang main goal is mag-mature ta nga mapariho ta ni Kristo. Wala diri nga ma-perfecta, no? Kundi whole measure of the fullness. Naabot na reach nimo ang full grown sa adult or maturity. And then continue nimo ang verse, okay? Grows, build itself up in love, part yun ang love sa growth, as part does